Amen? So, tayo lahat ay tumayo po at agad-agad po babasahin po natin ang teksto po natin sa umagang ito. Genesis chapter 6, verse 22. Genesis chapter 6, verse 22. Noah did everything just as God commanded him. Let us bow our heads, close our eyes. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, Lord, that you have given us. Thank you for worship, Lord. Patuloy po namin itinataas ang iyong dakilang pangalan. Nais po namin, hinihingi po namin ang antabay at gabay ng Espiritu Santo. Truly, Father, that we cannot accomplish anything. We cannot do anything, Lord, apart from you, Lord Jesus. Father God, sinusuko po namin ang lahat ng bagay sa iyo sa umagang ito. Nais po namin na muli ay marinig po namin ang laman ng iyong mga puso, Panginoon, lalo na po sa huling panahon na ito, nang sa gayon na hindi kami mailigaw ng Espiritu po, Panginoon, ng sanlibutan. Thank you, Father, and bless the people, bless our hearts, Lord. Prepare mo po ang aming mga puso, gawin mo itong matabang lupa upang sa gayon, sa pagpatak ng iyong dibdib, ito ay tutubo, ito ay lalago, at ito ay magbubunga ng buhay at personalidad at ugali ng aming Panginoong Kristo. Father, ikaw ang nakakita, ikaw ang nakarinig, ikaw ang nakabasa sa lahat ng mga bagay na nagdulot po ng kalungkutan sa iyong damdamin. At kung sakali man po na nasaktan po namin ang iyong puso, Panginoon, sa oras na ito, malapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, pinagsisisihan ang lahat ng mga bagay na ito na sinadya man o hindi sinadya. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa umagang ito. Ituwin mo ang mga baluktot, itama mo ang mga mali, pakagin mo ang mga pakumbako sa buhay mo namin sa umagang ito, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang Espiritu Santo, ito po hinihingi namin at ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus at ang lahat po'y magsabing Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po lahat ay makakapuna from this municipal Makababat. Ay, hindi na po ngayon nakababad. Ano po? Mula po sa mga bebe at sila po ay tumawag po kahapon. Pinapasabi po kay Pastor Arina ng mga leaders po natin hindi makakasama dahil po meron po tayong bisitang galing ng Laguna at galing po ng Tarlac. So alas 9 po ang gawain po natin doon kaya hindi po sila nakarating na kasama ko po ngayon. President, ganun po man po, ang pagbati po ay ipinapabigay po nila sa bawat isa po sa atin ng sa kapagpalang araw po sa bawat isa. Amen po. So kung nabasa po natin yung ating talata kanina, napakasimpleng talata po ito, pero ito po ay punong-puno ng laman. Noah did everything just as God commanded him. So alam po natin lahat kung sino si Noah. Amen. Ang magiging title po natin ngayon ay medyo may question mark na konti. Ang title po natin ay Facing the Coming Intense Flood of Blood. As we know, habang po tayo lumalakad, mamaya-maya malalaman natin kung ano yung question mark doon, kung ano yung dumarating. Dahil po sa panahon ni Noe, meron pong dalawang dakilang flood. Amen? Hindi lamang po yung flood of water. Isa pang flood doon ay yung naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagkaroon siya ng pangalawang paglilis. Si Noe po ay pwede natin tawagin, he is the second father of human race. Dahil after ni Adan ay si Noah. After Noah is Abraham. No? So dito po, mapapansin natin, hindi lang pagbibigay suporta po sa Noah's Ark, ay merong mga Turkish and Chinese evangelical missionaries expedition na naganap po at natagpuan na nila ang paki-flash po yung doon sa Mount Ararat. Ito po ay nakita na ng mga evangelical missionaries
nagkaroon ng expedition na talagang doon po bumaba yung Noah's Ark. Doon sa Mount Ararat, ito po ay border ng USSR at ng Armenia. Ito yung border po. No? At doon nakita yung Noah's Ark. At mapapansin natin yung isang Chinese expert po dyan, naghanap, doon pinasok nila, makikita po ninyo yung kahoy. Sabi po niya, hindi ito 100% na ito na nga, kundi ito ay 99.9% na ito na nga yung Noah's Ark. At isang katotohanan na totoo po, na talagang nangyari yung malaking pagbaha. Doon po tayo. Ang kagandahan po nito, alam po niyo yung discover dito ay Chinese and Turkish evangelical explorers. No? At doon sa group of claims, the carbon dating proves the relics are 4,800 years old na po. Meaning, they date to around the same time the ark was said to be afloat. Mount Ararat has long been suspected as the final resting place of the crowd by evangelicals and literally hoping to validate biblical stories. No? Okay. Ngayon po, unti-unti po natin ito. Alam natin na andyan na totoo po ang ark. Ako'y naniniwala na kayo naniniwala rin. At mayroong mga katotohanan sa kwento na ito na napakahalaga lalo na sa panahon po natin ngayon. Tignan natin po yung background ni Noah. Noah's background. This is Genesis chapter 6 verse 9. Sinabi po doon si Noah, a righteous man. Siya po isang matuwid na tao. Blameless. He walked with God. Kanya pong trabaho, farmer, siya po ay magsasaka. Siya po yung pinakaunang sabihin po nating sheep builder. And also, a preacher. Amen? So, mapapansin natin kung ano yung nangyari dun sa panahon niya. Sabi nga po, 2 great and tragic floods. The world knows that Noah's day was flooded with, ano po? Evil. Basahin po natin Genesis chapter 6, 5, and 7. Dito na po natin uunti-untiin yung nangyari sa panahon ni Noah, mamaya-maya yung pwedeng mangyari sa dumarating na panahon. Genesis chapter 6, 5 to 7. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Sa Tagalog, parang lumalabas dito na buti pang hindi ko na ginawa ang tao. Pinagsisihan ng Diyos na gawin niya ang tao. Dito po nagalit ang Diyos na inis ang Panginoon dahil sa ginawa niyang tao. Ano po ba ang tao? Sa kanya yung panahon na ito at nakita niya sa kanyang nilikha. Meron siyang planong gagawin sa pangalawang pagkakataon. Kumbaga, ang mundo'y ire-reformat niya. Kaya nga po, nagtanong ako kanina doon sa isang expert po natin na technician sa computer. Brad ka po, pagka ba nag-reformat ka, anong pwedeng mangyari? Lilinisin, pastor, yung mga marumi. Aalisin yung mga hindi karapat-dapat, yung hindi akma, yung hindi compatible. That's good. Kaya nga po ako kahapon na may nag-reformat din. Nag-reformat po ako sa ating ulo. Clean cut. Dito naman, ang plano ng Panginoon ay para bumalik
yung malinis. Minsan po, ang Diyos kung papansinin ninyo yung puso niya rito at yung nakita niya rito, nasaktan siya talaga. Nasaktan ang kanyang damdamin. Na sa atin po ngayon mga buhay. Kailan po nyo alam ng Panginoon ay nasaktan natin ang kanyang damdamin. Doon sa verse 7, sabi niya, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Wawasakin ko na ang lahat ng ginawa kong ito. Both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Sa Tagalog ko, mabuti pang di ko na ginawa ang tao, pinagsisisihan ko na ginawa ko, nilikha ko ang tao. Pero doon sa Genesis chapter 6, verse 8. But Noah, say, found grace. Sa ibang translation, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Pwede natin palitan po yung Noah. Pakilagay po yung pangalan ninyo. Tingnan natin kung pwede. Pagbilang ko ng 3 po, pakilagay ko yung pangalan ninyo to. 1, 2, 3. But found favor in the eyes of the Lord. Pwede? Pwede po? Okay, dali. Galing po ang Panginoon, pero meron siyang nakitang isang tao, may anak na 3. Iniisip ko yung mga kumpare at kumabili niya, parang hindi yata na isama rito. Yung mga magulang ng 3 anak niya. Hindi lang po siya builder, kundi siya preacher. At sinasabi ng Biblia, dahil sa galit ng Diyos nito, na yung grandfather niya is Methuselah. Siya po ang grandfather ni Noah. Si Methuselah ay, kung di ako nagkakamali, siya po ay nabuhay ng 969 years. Isa sa mga ginawa ng Diyos sa kanyang galit, ang tao ngayon ay hindi na pwedeng mabuhay ng gano'n. Ang tao po ay pwede na lang mabuhay na hanggang 120 years old. Inabalitaan ko kahapon, 102 na, umabot na. Amen? At siya po ay qualified na doon sa, pwede na siyang mag-claim po, pastor yun, ng babae po ni Dr. Ortega. Sana po yung pagbabasihan requirements sa babae, hindi sana sa edad, kundi sa itsura ng ulo. Qualified na ako. So, ganun pa man, ang Panginoon po ay nagalit dahil sa kasamaan, dahil sa kabugtutan, dahil sa nakita niyang hindi tama sa kanyang nilalang, kaya niya gagawin at ibibigay sa isang tao na pabor sa kanya, isang matuwid, isa siyang blameless, isang tao na mamag-aaruga sa kanyang pamilya, at walang iba kundi si Noe. At ngayon po ibibigay niya ng project, si Noah. Hindi po basta-basta gumagawa ng mga proyekto, lalo na po sa mga simbahan. Kagaya po natin ngayon, mapapansin niyo po, marami tayong mga proyekto. Isa pong proyekto dyan ay yung Adopt a Child. Dito po, sa Pastora Marina, hindi lang Adopt a Child. Adopt an adult. Marami po siyang inampon dito, inaampon. At isa na po kami doon. Maganda po yung mga project na yan. Katulad ni Noel, narinig niya kung ano yung utos ng Panginoon sa kanya, at meron isang proyekto na pinapagawa ang Diyos sa kanya ngayon. At ito na nga po, yung tinatawag natin, ano po? Arko. Para maibsan yung kung galit, yung kung sakit ng loob ng Diyos, gugunawin ng muli ang daigdig
ire-reformat niya ito muli, lilinisin niya ito muli sa pamamagitan po ng tubig. Kaya nga po yung title natin kanina, Facing the Coming Intense Flood of Blood. Meron dumarating na matinding baha. At mamaya malalaman natin ka Noel. Gumawa ka ng arko, 3 palapag, 1 pintuan, at dalhin mo rito ang bawat lalaki at babae, animals, and every living things na pwede mong ilagay dyan. Nakakatawa, yung gamitin mong pandikit, alkitran, cypress wood, ang gamitin mo, very detailed yung instruction ng Panginoon sa kanya. At doon po sa verse na binasa natin kanina, napakandang version na sana ito'y masanay natin sa ating mga buhay. Ang sabi niya, Noah did everything just as God commanded him. Sa mga panahon po natin ngayon, mayroong mga detalyeng instruction ang Panginoon sa atin. May mga detalye siyang sinasabi. Alam po niyo, naging dahilan kayo napahamak ang mga tao noon. They are lack of knowledge. Sabi nga po ni Pastor Marina, na kami nagkakaroon ng pagkakaral ngayon every Friday. Kulang sa kaalaman ng mga tao sa panahon ni Noe. 120 years na ginagawa nila yung buong arko at every day, every hour, pinapangaral nila ito kung saan babala na paparating. Pero hindi nila pinaniwalaan itong matandang Noe. Ikaw ba naman ang nandoon, napakatagal na panahon na hindi umuulan at gagawa ng isang arko. Ginawa na nga po ng pelikula ito eh. At si Noe po yung masinsing nakikinig sa Panginoon. Ang nakakalungkot, maraming mga tao na hindi siya pinakinggan upang sila'y makaranas ng kaligtasan. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, mayroon pong matinding baha na paparating. At ito po'y napapansin na ninyo sa inyong mga buhay. Katulad sa panahon ni Noe, anong dahilan po? Mag-isip po kayo ng mas yung pong tinatawag po natin ng katulad ng nangyaring dilubyo hanggang sa panahon natin ngayon na buburahin ang sanlibutan at magkakaroon ulit ng panibagong human race. Yun lang po sa panahon ni Noe. Yung Holocaust, World War I, World War II, hindi po ganun katindi. Di kagaya nitong panahon ni Noe ay talagang winasak ang lahat ng bagay. At ngayon po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, dito po sa Mateo, isang babala po, Mateo 24, Matthew chapter 24, 37 and 39. Ano po sabi dyan? When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days, before the flood, the people were enjoying, banquets, mga picnic, and parties, and weddings. Right up to the time Noah entered his boat, people didn't realize what was going to happen until the flood. Buti po sa atin, meron tayong banquets, meron tayong parties, meron din tayong weddings. Pero sinasamahan po natin ng prayer, intercession, ng pagtitipon, fellowship sa Panginoon. Amen po ba? Ito isang babala sa bawat isa sa atin na dumarating ng panahon at makikita at nadadama na ng bawat isa. Kung papansinin ninyo nangyayari sa sanlibutan, isa lang ang kinaiinisan ng Diyos, kaya niya binitawan ang napakalaking dilubyong ito. Ano po yun?
Anong ginagalit ng Diyos? Corruption. Kasalanan. Pansinin niyo po, ang lalaki pwede naging kasal sa lalaki. Legal na po ang divorce. Legal na po yung tinatawag natin na abortion. At kung mapapansin natin yung mga nababalitaan natin sa telebisyon, na talaga pong grabe na ang nangyayari. Amen po? Ang nakakatakot namin hindi kahanda. Hindi natin alam kung ano ang kinikilos ng Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Katulad ng kay Noah. Busy ang mga tao. Pero salamat po sa Mount Zion. Tayo po'y tinuturuan dito kung paano at kung ano ang ikinikilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Amen? Katulad po ng utos ng Diyos kay Noah, kay Noe. Sila'y sumakay dahil may paparating na dilubyo. Sa atin din po ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo sa atin. Kasalanan. Amen? Yung ating mga ugali, yung ating mga personalidad, yung ating mga araw-araw na ginagawa, tayo po kaya ay nakakasunod sa nais ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ano na kaya ang itinuturo ng Diyos sa iyo na napakatagal na panahon na hanggang ngayon ay hindi mo natututuhan? At alam natin lahat kung ano ang ating pong ultimate goal, kung ano ang ating pupuntahan. Alam natin lahat na ang ating panawagan, ang ating dinadaanan, ito ay hindi maluwag na daan, kundi ito ay makipot na daan. Narrow gate kasi merong unti-unting inaalis ang Diyos sa buhay natin. At alam din natin dito na papahayag ang Acts 14:22 na sa ating pagpasok sa kahanan ng Diyos, dadanas muna tayo ng konting kapighatian. Tama po? Ano man sabi doon? Acts 14:22. Kung mabilisan ba yung flash ni Brother Noel, Acts 14:22. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, tayo dadanas muna ng strengthening the disciples and encouraging them to remain through the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. Sino rito hindi dumadaan ng mga hardships? Baka yung daan ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po rito. We must go through many hardships. Kaya pinapahintulot ng Espiritu Santo sa buhay natin yan upang sa gayon, sa huling panahon nito, ay makita natin at catch natin, masapo natin kung ano talaga yung nais ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Kaya nga tayo pinapadaan dyan para tayo tapyasin ng Diyos. Yung mga inire-reformat na tayo ng Panginoon ngayon, salamat po sa Panginoon. Ngayon pa lang, nire-reformat na tayo every day, every hour, every minute. Ang Espiritu ng Panginoon kumikilos sa atin. Nagpapahintulot siya ng mga sitwasyon, mga circumstansya, mga trials, mga sa buhay natin upang sa gayon. Tayo po, mahubog sa wangis at larawan ng Panginoon. Ini-expose niya tayo. Inilalabas niya yung mga pangit sa buhay natin na hindi compatible sa kanyang kaharian, sa kanyang personalidad. Ganyan ang reforma. Kaya mag-pray kayo everyday, reforma tayo ng Panginoon. Amen? Kaya naman salamat po sa regalo ng pagsisisi at pagka nakita mo sa harapan ng Diyos na hindi ito tama, itong ugali ko na ito, itong iniisip ko na ito, itong sinasabi ko na ito, Panginoon. Sa Isaiah 57:15, napakaliwanag po dyan. Tayo po gusto natin sumama sa Diyos. Sino po yung gusto sumama sa Panginoon? Magsabing Amen.
Eh, paano kaya? Sino naman kaya yung gustong samahan ng Panginoon? Gusto nyo makita? Yung gustong sinasamahan ng Panginoon? Acts 57:15. For this is what the high and lofty one says, He who lives forever, whose name is holy, I live in a high and holy place, but also with him who is contrite and lowly in spirit. Sa Tagalog, sa mapagpakumbabang loob at nagsisisi, ang Diyos ay sumasama. Napakagandang verse po ito. Ito yung nagbigay sa akin everyday ng kalakasan. Pero nyo, sumasama ang Diyos. Siya mismo ang sumasama doon sa mga taong nagpapakumbaba. Doon sa mga taong alam nila kung ano ang nais ng Espiritu Santo ng Diyos sa kanilang mga buhay, kung saan tayo papunta. Tayo po kaya alam natin lahat kung saan tayo papunta. Kagaya noon ang nangyari sa bayang Israel, galing sila sa bayan ng Ehipto from Egypt at papunta sila saan? Sa Promised Land, sa Canaan. Tayo po, ganun din. Tayo po ay naglalakbay mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos, sa ugali ng Diyos, sa isip ng Diyos, sa gawain ng Diyos. Doon tayo papunta. Kasi pagka hindi mo alam yun, maliligaw ka. Amen po. Ang pupuntahan mo yung Manila, pero lumiko ka, doon ka lang papunta sa Baguio. Hindi po pwede. Kaya po pag nagkaisa, ang bawat isa sa atin, na yung patutunguhan natin, ay patungo doon sa wangis at larawan ni Kristo, at nakikitungo ang Diyos sa iyo everyday. Nakikita mo kung ano yung inaanis niya sa iyo. Inihahanda ka niya. Inihahanda niya bawat isa sa atin para sa kanyang ako, which is His presence. Ang pinaka-arko po ng Diyos sa panahon natin na pasukin natin ay ang kanyang buhay. Bakit po? Because Jesus is the way. Jesus is the door. Pumapasok po tayo dapat. Hindi tayo bula. Wala tayong kaalam-alam kung ano ginagawa ng Diyos sa akin. Basta lang tayo nag-aalam dito, nagpe-pray, at magtatrabaho na po tayo dyan sa labas. At dyan sa labas po na yan, mapapansin ninyo mayroong gustong humila sa iyo sa matinding panawagan po na ito. Sigurado ko lang, mayroong humihilang mga espiritu dahil po nais nila na mailayo ka at huwag kang pumasok sa pintuan na yun, which is the image and likeness of Christ in union to the Father. Masakit po ang isang panintunan na disipulo. Hindi po ito happy-go-lucky, dalawasin po. Masakit po. Tanggapan nyo na. Bagamat minsan ay muling tanggapan. Ayaw mong tanggapin. Pero ito ang isang natural na daan. Sabi nga ni Pastora Karina, hanggat hindi natin naunawaan ang krus, hindi tayo pwedeng maging qualified sa presensya ng Panginoon. Amen. Kung tatanungin ko sa inyo, ang nangyayari sa mga buhay ninyo, masaya ba kayo? Masakit po. At huwag kang mag-alala, nasa tamang daan ka. Amen? Huwag kang mag-alala, you are on the right track. Nasa rilis tayo ng Diyos. Yun nga lang talaga po ang tao, kaya nga ang Diyos, matagal nakikitungo hanggang ngayon sa panahon natin. Pero nyo, individual tayong pinakikitunguhan ng Panginoon. Isa-isa tayo.
Kung 4 billion ang tao, 2 billion ang Kristiyano, 1 billion ang Kristiyano, pinakikitunguhan niya yun, isa-isa. Amen po? Pinakikialaman niya tayo, isa-isa. At palagi niya tayong gustong tulungan. Bagamat minsan, makulit tayo. Matigas ang ulo. Stubborn. Alam mo na nga yun ang tinuturo ng Panginoon sa'yo, ayaw mo pang gustong matutunan. Ang tanong, alam mo ba kung anong tinuturo ni Lord sa'yo ngayon? Yan ang malungkot ngayon. Iyak po balo. Dahil po, alam natin kung ano yung itinuturo na nais pagtagumpayan natin ngayon, na kung papansinin mo yung mga nakaraang linggo, in-expose ka ng Panginoon, ipinakita ng Diyos kung ano yung dapat mong pagtagumpayan. Amen? Huwag po tayong huminto. Huwag tayong gumaya sa mga tao sa panahon ni Noe. Sila'y mangma. Hindi nila alam ang nangyayari. Tayo po kaya alam natin ang nangyayari sa ating mga buhay. Kung bakit ka nakaranas ng ganyan, kung bakit ka dumaan sa sitwasyon na yan, kung bakit ngayon nandiyan ka sa mga sirkunstansyang yan, kasi nga mahal ka ng Panginoon. Gusto ka niyang masolo. At alam ng Diyos kung paano niya makuha yung ating mga atensyon. Amen? Palaging ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga taong tinatawag niya sa kanyang presensya. Amen po ba? Ngayon siguro, itatanong natin, ano kaya yung sinasabing flood na paparating? Tignan natin kung anong nangyayari sa panahon natin ngayon. Noon po flood, tubig, pero si Peter, dineclare niya, magkakaroon ulit ng reforma. Sino po naniniwala? Meron darating ulit na reforma sa mundong ito. Ganun na ganun, katulad ni Noe. Pero merong mga tao, katulad din ni Noe, na ibibigay ng Diyos sa kanila ang favor. Sabi ni Peter, hindi sa pamamagitan ng tubig gugunawin mong mundo, kundi saan? Saan po? Magpakita nga tayo ng mga apoy dyan. Brother Noel, ang panggagalingan ng apoy, ilabas nga dyan isang parang kapsula. Mamatakutan tao ka ngayon. Alin po yung makatakot? Igino po yung makatakot. Ilagay mo nga dyan isang napakalaking kapsula, Brother Noel. Uy, ano po yan? Ano yan po yan? Wagam yan, wagam. Nuclear bomb. Hindi ko po kayo tinatakot. Ako na una na natakot. Hindi ako nagkakamali 5 bansa ang merong ginagawang nuclear bomb. Amerika, Israel, China, Russia, at ngayon, ang Iran. Parang nakaakma yata sa sinasabi ng Biblia, pumutok na yung nuclear, na hindi na sa apoy ire-reforma ng Diyos ang mundo, kundi sa hindi na sa tubig ire-reforma ng Diyos ang mundo, kundi sa pamamagitan ng apoy. At kung iisipin natin, yan na. Pinasabog ko na, Brother Noel. Nakikita po nyo yun? Sige, pasabugin mo na. Wow! Yeah. Mushroom shape. Pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari. Paparating? Paparating yan. Huwag kayong mag-alala. Merong mga Noah sa panahon ngayon. At sana isa tayo sa mga Noahs na yan. Amen po?
sa pamamagitan, alam niyo yung effect niya sa tao, pagpakita ko yung tao na tinamaan ng nuclear. Yan. Parang isang gas na lang siya. Kasi po yan, pag pumutok yan, yung radius niyang nuclear bomb na yan, pamukha doon sa 1942, 43, atomic bomb na pumutok sa Hiroshima, sa Japan. Thousands of people died. 1942 yun, wala pang masyadong technology nun. Ilang taon na po yung nakaraan, hanggang ngayon, 2012. Meron lang 50 years, may gitna. Yung kaya naisip ng tao para magkaroon ng isang mass destruction. Nakita ko po yung Pilipinas sa mapa. Pag tinamaan kasi 7 tons po ang bawat isa niyan eh. Kagaya yung ginagawa ng Iran ngayon na gusto niyang burahin, i-wipe out Israel. 7 tons of hexafluoride nuclear bomb. Yung po, isang putok mo na malakas at yung hangin, yun ang papatay. Bawat daanan nun, malulusaw. Ba matakutan mo na manata, Pastore? Hindi po. Inihahanda tayo ng Espiritu ng Panginoon. Ipinapakita niya na magkakaroon ulit ng reforma. Irereforma ulit ng Panginoon ang mundong ito, hindi na sa tubig, kundi sa apoy. Ngayon, tayo ng mga tinatawag na tagasunod ni Kristo. Tayo ng mga tinatawag na disipulo ng ating Panginoon, ano magiging tugon natin sa mga panahon ngayon. Basahin nga po natin yung Matthew 24. Tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Matthew chapter 24, verse 10, starting po tayo sa verse 10. And then, ito po yung pinakauna. And then, shall many be offended. Sino rito yung na-offend po? Yun, nagtas ng kamay si Jerome. Masakit kung na-offend ka. Amen? Masakit ito. Itong paraan ng Panginoon minsan para ibaba ang tao. Ma-offend siya. Ipahiya tayo, pinapaitulog-tulog Diyos. Para bumaba tayo, magpakumbaba. At yun naman ang gusto ng Diyos. And shall betray one another. Nangyayari? Nangyayari po. And shall hate one another. Mga katitindi mong mga alito. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Pagka isang mga ngaral, wala yung krus, wala yung kamatayan sa sarili, wala yung kalimutan ng sarili, denying of yourself, carry the cross and follow me, biligado. Nais na false prophet, the spirit of false prophet ay sa pamamagitan ngayon at hindi lang po sa sanlibutan kundi maging sa mga ngaral, ipag-pray po natin na sana huwag pumasok itong klaseng deception na ito. Kasi po yung deception, akala mo tama ka, pero mali ka pala. Yun ang deception. At nagsipagkalatan na po yan sa mga aral, sa mga presentasyon ng katuruan. No? Matthew 24:12, dito nalalabas po yung inabangan natin na yung pagkapal. And because iniquity shall, itong kalaban natin talaga. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Kasamaan, kasalanan, mga niyayakap-yakap natin na akala natin ito ay
akma sa nais ng Diyos na alam mo naman hindi, mag-reformat na po tayo. Amen? Ito yung sinasabi na paparating po. Intense flood o pinigpitin. Pansinin ninyo pag nasa labas kayo. Pag nakikipagkwentuhan kayo, akala mo hindi ito spirito na magpapalayo sa isa Diyos, pero ito pala yung spirito na magpapalayo sa isa Diyos. Kaya kailangan natin ng isang matinding katalinuhan na mula sa Panginoon. Wisdom. Dahil kapag konting-konti lang po, very thin ang pagitan para tayo lumayo sa Panginoon sa panahon na ito. Iniquity, siya lamang pakapal ng pakapal ang kasalanan ng mundong ito. At kung iisipin natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos sa mundo, malapit na katulad po na maramdaman niya yung naramdaman niya sa panahon ni Noe. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Saan tayo nililigtas ng Panginoon? Matthew 1:21, inililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Basta wala naman akong kasalanan. Matuwid naman ako sa harapan ng Diyos. So, pero pansinin ninyo, baka meron pang natitira na hindi nyo napapagtagumpayan, na patuloy na yumayakap sa inyong mga buhay, sa inyong mga personalidad, sa inyong mga pag-uugali. Siguro dito, wala namin yung mga. Amen? Pag kayo'y magagalit, Ephesians, sabi niya, iwasan ninyo magkasala. Nagagalit tayo para maging matuwid tayo. Iba naman yung nagagalit ka para magkasala ka. Amen po? Pwede magalit, pero pwede natin maiwasan magkasala. Hindi magkasala. Naiinis, naiirita. Mga konti-konti na lang po, no? Irritation, galit, pagkainis. Yan na lang yung mga umaatake sa buhay natin. Okay? Ginubulag tayo ng mga espiritu na yan para mabulag tayo doon sa nais gawin ng Espiritu Santo ng Panginoon sa ating mga buhay. But he that shall endure, pag sinabing endure, yung endurance, dito po matirang matibay sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya kailangan natin yung focus. Focus. Kailangan natin yung concentration sa Panginoon. Kasi dito sa simbahan, talagang hindi mo malalaman kung sino yung gumagawa ng hindi tama. Pero paglabas natin, kanya-kanya tayo, mga personal na pamumuhay, ang sanlibutan, kasama natin. Tandaan mo ninyo, mas dinasan tayo, mas ganun ginagawa mo. Mas ganun iniisip mo, nababasa yan ng Diyos. Naririnig yan ng Panginoon. Nakikita yan ng Panginoon. Amen po ba? Bago dumating yung reforma na naman ng Diyos, palagi tayo magsisi. Panumbalik sa Panginoon. Amen po? Dahil sa mga nagpapakumbaba at nagsisisi palagi, meron po akong narinig na teaching at sinabi sa akin, minsan lang daw tayo magsisi. Kasi minsan lang nagpapatawad ang Diyos. Huwag na tayo magsisi. Malaking iglesia po yan ang itinuturo niyan dito sa Angeles City. Hindi na daw kailangan magsisi.
Dahil pinatawad na daw tayo ng Panginoon. Kapag tinanggap mo daw ang Panginoon sa Kristo, ikaw ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos. Pag anak ka na ng Diyos, hindi ka na pwedeng maging anak sa labas. Yung tupa, hindi na pwedeng maging kambing. Hindi po ganun. Hanggang na nakikita at pinapakita ang Espiritu Santo ng Panginoon sa personalidad natin na mali, hindi akma sa kalooban, sa kagustuhan ng Diyos, at in-expose ka ng Panginoon na yan ay marumi, yan ay hindi tama, yan ay kasalanan, kailangan humingi tayo ng tawad sa Diyos. Alam po niyo yung repentance, hindi ito 360, kundi ito ay 180. Pag tinalikuran mo, layuan mo. Amen? Ano ba kaya ang nais na pagsisihan natin sa harapan ng Panginoon? Marami pa po, ako po, personal, napakarami pang bagay na in-expose ng Panginoon sa buhay ko na kailangan kong itama. Na ito ba'y pinagsisisiyan ko. At hiningi ko ng tawad sa aking misis. Maralas po ilang pagpuntunan ko. At ikumpan ko na, diyan pa lang may nyalikod. Amen? Kaya hiningi ko ng tawad sa misis ko yung mga ganon. Pagka magkasama po kami sa bahay. Kasi po sa bahay hindi na una tayo nalayo sa bahay. Sa loob ng bahay ninyo, sa loob ng mga bahay natin, diyan madalas ilabas ng Diyos kung sino ka. Kaya tanungin mo yung kapitbahay ninyo kung sino ka. Dito sa loob ng iglesia, hindi mo alam kung sino ka. Dahil dito pagkupo mo, yung ka na. Hindi mo halata. Pero pag nandun na tayo sa mga private place, sa ating mga loob ng tahanan, pansinin ninyo, magbantay kayo. Kasi dyan na kumikilos. Dyan na kumikilos ang espiritu ng sanlibutan. Diyan ka na nakakasigaw. Diyan ka na natututong magtampo. Diyan ka na natututong minsan baka mamura. Pag ikaw ay nag-iisa. Mabuhay tayong maski nag-iisa, pero isipin mo ang mata ng Diyos ay nakatingin sa iyo. Practicing the presence of God. Pag nag-iisa ka, wala naman nakakakita. Kayo mga high school, mga students, pag diyan kayo sa inyong mga eskwela, inyong mga paaralan, sino kayo? Totoo bang ikaw ay disipulo, tagasunod ng Panginoon Hesus? Tayo po mga naghahanap buhay. Tayo naman mga may business. Pansinin ninyo, magbantay kayo. Ipakikita ng Diyos kung sino ka sa harapan niya. Pakapal ng pakapal po ang kasalanan. At ito'y mapapansin. At ito'y napapansin ninyo. Isa lang ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Palagi yan, na ganun, ako ganun, nakikitungo ng Diyos sa atin. Konting pagkakamali, konting medyo ako'y umiiwalay, nandun po nakaantabay yung kanyang pag-ibig. Ano po yung pag-ibig ng Diyos sa atin? The manifest token, love of God. Palo, scorch. Kasi tinuturing ka niyang isang tunay na anak. Kaya hindi natama ka. Sino ba, sabi ng libro, ang hindi magtatama sa isang bata kung siya'y napapahamak na? Katulad tayo ng mga anak ng Diyos. Siya'y tatay natin.
Kapag nagkakamali, papaluin niya tayo. Kaya pag pinapalo tayo ng Panginoon, huwag ka nagtatampo. Itanong mo na kagad sa Diyos, Lord, ano yung dapat kong itama? Ano yung dapat kong balikan? Ano yung dapat kong maging ugali? At mo ko pinaparanas ng ganito sa buhay. Pero ang Panginoon po, sabi nga po, hindi siya yung tipong ng yung hasty. Yung nagbubugin ka niya ng todo, sabi ni Mama Alice, hindi siya yung nananakit ng todo. Tawag doon? Sadista. Pero minsan, dahil sa katigasan ng ulo natin, sige, okay na maging sadista ang Panginoon. Para huwag lang tayo umiwalay sa Kanya. Amen po? Sana po sa mga dumarating na araw, katulad ni Noel, sinunod niya ang bawat utos ng Panginoon sa buhay niya. Mayroong mga detalye, may mga proyekto pinapagawa ang Diyos sa buhay mo natin ngayon. Katulad tayo sana po ni Noel. Nandun yung tunay na pananampalataya, yung endurance, yung patience, yung pakikinig sa Diyos. Every day, every hour, every minute sa buhay po natin, seryoso na ang Diyos. Amen? Alam niyo ba na seryoso ng Diyos sa huling panahon nito sa buhay niyo? Amen. Magkirang matibay. Kung sino sa Kanya at kung sino hindi, inihiwalay na niya. Isa sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng reformat sa computer, alisin yung mga virus. Pansinin ninyo yung buhay niyo, baka may mga virus. Hindi akma sa Espiritu ng Panginoon. Para tayo maihanda sa huling panahon na ito. Iniquity siya laban. Baka may mga bagay na ngayon ang Panginoon inilalabas sa atin at ini-expose. This is the time. Ito din panahon para tayo manumbalik, magsisi, magpalinis, magpatama sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo at sumandalin po na tayo umuko, umiki. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po yun. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, magipag-usap tayo sa Panginoon. Maririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos, kung sino ka sa harapan niya sa oras na ito. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya madalas nararanasan natin yung mga bagay na ayaw ng ating mga laman. At halos di kapatay na ang ating mga sariling kagustuhan. Sa oras na ito, let us just refresh our relationship before God. Nagiging makulit ang Panginoon sa buhay natin dahil meron siyang nais na gawin sa iyo, meron siyang nais na itayo sa buhay mo kapatid. At iyon ang buhay at personalidad ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kikita po natin, pakapal ng pakapal ang kasalanan. At maliwanag na ini-expose tayo ng Diyos sa bawat sirkumstansya, sa bawat sitwasyon, sa bawat pagsubok na nararanasan natin ngayon, dinadaanan natin lahat. O God, sa oras na ito, Panginoon, muli kami nagpapakumbaba. Pinagsisisihan po namin ang mga kasalanan pa, mga baluktot sa buhay po namin. Lord God, Ikaw ang nakakaalam ng aming mga kahinaan pa, Panginoon.
Kaya sa oras na ito, Diyos, nais namin manumbalik sa iyo. Panginoong Diyos, sa nagpapakumbaba at nagsisisi, ikaw ay sumasama. O God, O God. Kausapin natin ang Diyos. Let us talk to God. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo ngayon sa Kanya. Siya'y nakikinig sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord God. Praise you, Lord God. Thank you, Jesus. Nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso sa umaga nito. Alam niyo po ang isang magandang pag-uugali na dapat natin ipamuhay ay yung itatak natin sa ating mga puso't kaisipan na tuwing tayo ay nagre-react, natutuwa ang dyablo sa anumang bagay. Kaya napakahalaga po na alamin natin ang krus ng Kalbaryo, na matuto tayong lumakad, pasan natin ang ating krus. Handa tayo kaila ang ating mga sarili. Alam niyo po, walang acceptance sa atin. Wala ni isa man sa atin ang hindi dumaan sa tukso, sa pagsubok. Walang isa man sa atin ang hindi nahulog sa kasalanan. Tayo lahat ay makasalanan, nagkasala. But we need to realize we have to make the right choices. Not only each day, but moment by moment. Alam niyo po, kagabi, nag-uusap kami mag-asawa. Nakakatuwa. Instead, alalahanin namin ang kalagayan namin. Sabi namin, we choose to focus on the Lord. Started worshiping. Nag-piano siya, nag-worship siya. Started praying. Started listening to the Word of God. Hanggang pareho po kami nakatulog through Skype. Then this morning, sabi ko sa Panginoon, I choose to focus on Him. Not all situations, kung anumang bagay na nakapalibot sa akin o anuman, sabi ko, bahala ka na dyan. Ikaw rin may hawak ng buhay ko. But today, I choose to worship You. I choose to love You. I choose to draw closer to You. Ano man pinapasok ng diablo dyan, you know what? The moment na in-entertain nyo, naku, natutuwa ang diablo. Alam niyo po, every Friday, I don't know, the Lord has led me na ang ating mga pastors ay umuak po sa mga teachings. And I praise God that Friday, napaka-fruitful po ng ginawa ng Panginoon sa aming kalagitnaan. Even to myself. Eh nakakatuwa po, itong mga deacons natin at dumating sa overnight, nakihalo na rin. Hindi namin mapalabas-labas. Because they are so hungry. But the thing is this, as a church, bilang isang kongregasyon, let us all agree today, amen, that we will not give the enemy a chance in our minds, in our hearts, and in our emotions. Amen? Bahala ang Panginoon sa buhay natin. Ano man ang kalagayan natin, masakit man, mapait, leave it to the Lord. Choose to love Him above our situations. Sa mga pagsubok, sa mga pag-aalala, choose to love Him above. It's time to draw closer to the Lord. It's time to draw near to God. It's time to go back to our first love. Sabi nga niya sa kanyang mga salita, do the first works. Ano yung mga first works natin? Is loving Him. Is hungering and thirsting before God. Is drawing closer
whatsoever things are lovely, just, honest, true, and of good report. And who is lovely, just, honest, true, and of good report? It's Jesus. Everything you do it all in Jesus. Amen? And then we will please God. Doon po, uubra ang talatang, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of thine heart. Paano siya nadi-delight? If we fill our minds, our hearts, our emotions, everything that concerns us with Jesus. Diba? From your heart comes your desire. And out of that desire comes your choice. And out of that choice comes your eternal destiny. Now, from our heart, desire God. From your heart, desire God. And out of that desire comes your choice. I choose to desire God moment by moment. I choose to love God above my situation. I choose to love God above what people say or think about me. I choose to love God. And because of that choice comes your eternal destiny. What is your eternal destiny? That you will be transformed to the image and likeness of God and be in union with the Lord through eternity. Amen? Amen? Can we bow our heads and pray? I will ask you to come forward. Let us just pray. This morning, tayo po'y manalangin because we will still have communion. Panginoong Jesucristo, the devil has played with our lives, with our emotions, with our minds, with our spirits, and with our tongue. The devil has played with our lives, Lord God. But today, Lord, you have awakened us. Father, thank you for the awakening. Deep within our hearts, Lord God, as a congregation, we repent. We repent, Lord God. We repent, Jesus. And as a congregation, Lord God, we come to you as we humble ourselves and we ask you to forgive us as a church, Lord God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, today, we choose you. We choose you, Lord God. We choose to please you, Lord God. And we know, Lord God, we cannot please you without the cross. Oh, Lord God. Lord God, not our will, but your will be done. Not our strength, but through your strength, Lord God, we will be able to overcome. We will be able to walk in humility, oh God, in righteousness, oh God, in holiness, and with fear of God in our hearts, oh God. But through you, Lord Jesus, we will be able to embrace the cross, Lord God, knowing, Lord God, that the cross is the power of God and salvation, Lord God. And through the cross, Lord God, comes resurrection life. More of your life, oh God. More of your life in us. More of your life in us, Lord God. And this is what we desire today, Lord God. We choose you. We choose you, Lord God. We choose you, Lord Jesus. Pinili ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming pinili, Panginoon. Ikaw ang aming pinipili ngayon, oh Panginoon. We choose you above all. And Lord God, I pray in the name of Jesus that you surround us with your angels, with your presence, Lord God. That the moment we are about, oh God, to sin and to be tempted, Lord God, hinder us in Jesus' name. Hinder us with the power of your Spirit, through your angels, oh God, surrounding us, through your presence, oh God. Awaken us, oh God, that moment, oh God, that we will be able to realize, Lord God, the enemy is placing a trap ahead of us, behind us, or around us, Lord God, and we will say no in the name of Jesus. We choose the cross of Christ. We choose the cross of Christ. We choose the cross of Christ, Lord God. And then, Lord, more of that resurrection.
resurrection in us that will dispel the darkness in us and dispel the darkness that surrounds us, Lord God. For every step that we will make, Lord God, the devil will make a backward step, oh God. And it will dispel the darkness because you, in us, the Father, the Son, and the Holy Spirit, oh God, will dispel the darkness. So help us, Lord. Help us, Lord, as your people. We bow our heads, we repent, and we give you all the glory, oh God. Thank you for you are